Once again, my dear brothers and sisters, welcome po you sa ating Runs Devotional. So, presiding will be President Armando Esquivel at ako si Brother Sadul na magkakandak. Ang magsisilbi po nating opening hymn, Joseph Smith First Prayer, pagkalob sa atin ng Tabernacle Choir, at pagkatapos po niyan, si Brother Andres Gasingan ng ating opening prayer. Magkaroon po tayo ng dalawang set ng speakers ngayon. Muna po rito si Sister Aida Sadul, magsasalita po tungkol sa ministry with the pandemic. At susundan po ito ni Sister Badiola, will be talking missionary work. Ama namin sa langit,
Nagpapasalamat po kami sa araw na ito at ganun din naman sa mga membro ng Simbahan ng Kristo ng mga banal sa mga araw na bigyan mo ng lakas at anumang bagay na tugodi sa aming mga gawain at iniligdan namin naman na basbasan mo ang bawat sa amin at ilinyo po kami sa anumang sakit lalo na sa kumakalat ngayon na coronavirus. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging malakas at lumayo sa anumang kapahamakan. At iniling din namin naman na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ang lahat ng ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Brothers and sisters, sometimes we think on how to minister to our brothers and sisters during this time of pandemic. As we all know, we live in places where there are so many restrictions which we have to follow, especially for us senior citizens. Let me quote what Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, taught. Open quote, "Sometimes we think we have to do something grand and heroic to count as serving our neighbors. Yet simple acts of service can have profound effects on others as well as on ourselves." On a supplement to the April 2020 Ensign, I have read the special message for unsettling times, which is this pandemic time. President Nelson also quoted, open quote, "We are living in a remarkable age when we constantly see the hands of the Lord in the lives of our children, of His children. Our Heavenly Father, His Son, Jesus Christ, know us, love us, and are watching over us. These challenges or trials can give us an opportunity to apply what we have learned about home-centered gospel worship, and with a ministering heart, we can reach out in compassion even to those who are near us or around us, or even far from us. But how can I minister safely during this time? Some of the most valuable ministering can be done within the walls of our own homes. During these past months, when we weren't able to come to church for sacrament, we do it in our homes, and I'm so grateful that even my children who are far from us were able to join us through the video. It brought us more closer as a family and to God, and we were able to make them feel that we love them and able to teach the gospel or share it to each member of our family. We always remind them of the covenants we have made and how we can follow and apply them into our lives. I was able to minister to others through my husband and children by sending them to the persons I want to help, because I can't go out because of the so many restrictions, especially for us senior citizens. So I seldom go out unless it is of much importance. One way I can also reach my sisters is through my phone. I always get in touch with them by messaging them and make them feel how much I care and love them even when I'm not physically with them. I ask them how I can help them even by just sending them admonitions. Brothers and sisters, I encourage you to do the best you can through other means so you can safely minister to others. This is the time that we may become the answer to their prayers. I leave to you my love and prayers that we may be stronger to face all the challenges we are experiencing now. Let's all have faith, hope, and trust in God, because He's the only way, the truth, and the life. He can make us ways when there is no way. I am so grateful that my family are members of this true church, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I know that Joseph Smith Jr. is a prophet of God who restored the gospel. I know that the Book of Mormon is true, that by reading and pondering and applying it into our lives, we will make a mighty change of our hearts. I love our living prophet, President Russell M. Nelson, who receives revelations for our church today. For this I testify in the name of Jesus Christ. Amen. Good morning, brothers and sisters. Ako nga po pala si Steven Jola, taga Quezon City North Mission and Caloocan. At masaya ako na imbitahan ako ni President na mag-speaker po para po sa inyo. Lalo-lalo na sa pandemic na kinakaharap po natin. Siyempre, lahat tayo nahihirapan sa pangyayari, especially po sa mga missionaries kasi hindi namin alam kung paano kami magtuturo through phone at hindi namin alam kung paano kami magtuturo katulad nung dati na nagkakontak kami sa labas, na naglalakad kami sa labas. Pero naalala ko yung kwento ni Ammon and Lamoni sa aklat ni Mormon kung saan si Ammon ay patuloy siya nagtiteach ng gospel ni Jesucristo para kay Lamoni. At si Lamoni ay patuloy rin siya nagtatanong kay Ammon para mas maintindihan niya yung gospel ni Jesucristo. At gusto kong i-share sa inyo, brothers and sisters, na sinabi ni Ammon po sa Alma 18 verse 34 and 35. At sinabi ni Ammon sa kanya, ako'y isang tao, at ang tao sa simula ay nilikha ng kawangis ng Diyos. At ako ay tinawag ng kanyang banal na espiritu upang ituro ang mga bagay na ito sa mga tao ito upang sila ay madala sa kaalaman ng yaong makatarungan at totoo. At isang bahagi ng espiritong yaon na namamalagi sa akin, na nagbibigay sa akin ng kaalaman at gayon din ng kapangyarihan alinsunod sa aking pananampalataya at mga naisin na nasa Diyos. Nasa pandemic, brothers and sisters, na kinakaharap natin, ay patuloy pa rin natin i-share yung gospel ni Jesucristo sa pamamagitan po ng social media na meron po tayo. Siyempre, lahat tayo nakakaranas ng ganitong pandemic, na lahat tayo, brothers and sisters, na nahihirapan. Pero yung Diyos, patuloy niya tayong tutulungan kung patuloy din natin gagawin yung mga kautusan niya. At na-realize ko sa sarili ko mismo, katulad sa kwento ni Ammon and Lamoni, na hindi matitigil yung missionary work dahil lang sa pandemic. Ngayon sa amin sa Kawayan Mission ay patuloy namin ibabahagi na mas pinadali sa amin na gamitin yung technology na meron kami. Na ibinigay ito ng Diyos para sa amin, para patuloy i-teach yung gospel ni Jesus Christ. At ganun din, brothers and sisters, na tulungan natin yung branch na ito, tulungan natin sa Jesucristo at Heavenly Father na lumapit yung mga anak niya sa Kanya, na patuloy natin na ituro o mag-bear tayo ng testimony, brothers and sisters, sa mga tao na kapaligid natin, sa mga kaibigan natin, sa mga relatives natin. May mga bagay, brothers and sisters, na pwede natin tulungan yung ating Ama sa Langit. Especially po sa aming mga missionaries na patuloy namin ginagawa yung tungkulin namin sa Diyos. Pinangako namin sa Diyos na ituturo namin yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Katulad niya nung tula na ginawa ko na umulan man umaraw, patuloy namin ibabahagi na kahit anong pandemic na mangyari sa mundo, patuloy namin iti-teach yung gospel ni Jesus Christ. Alam ko, brothers and sisters, may paraan tayo para ibahagi, para i-continue yung mga bagay na tulungan yung ating Ama sa Langit.
patuloy na basahin, ay patuloy na i-teach sa mga social media yung Ebanghelyo na Jesucristo. Na kung palagi tayong babad sa computer, sa messenger, sa Facebook, na magtingin-tingin tayo ng mga newsfeed natin, bakit hindi natin i-share yung gospel? Bakit hindi natin sayangin yung oras natin sa social media sa tamang paraan, sa paggamit ng tamang paraan ng social media na ibahagi yung Ebanghelyo na Jesucristo. Alam ko, brother and sisters, na sa pamamagitan ng social media, mas madali natin i-share yung gospel na Jesucristo. Mas madali natin i-continue kung ano yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kasi para makatanggap din yung ibang tao o yung mga relatives natin hindi nakakaalam ng gospel kung ano talaga yung plano ng Diyos para sa kanila. At alam ko, brother and sisters, na missionary work is hindi siya madali. But sabi nga ni David A. Bednar, a missionary work, rather she called not a place, she called to mission. So sa quotation ni A. Bednar, palagi ko naalala na hindi ako nag-mission para mamasyal lang, kundi nag-mission ako para mahanap o hanapin yung mga tao na magkaroon ng exaltation sa buhay nila, especially sa pamilya na meron sila. At alam ko, brothers and sisters, na may mga paraan para masikontinue natin ibahagi yung Ebanghelyo na Jesucristo, na patuloy lang tayo na magkaroon ng pananampalataya. Kung patuloy tayo magkakaroon ng pananampalataya kay Jesucristo, patuloy tayong tutulungan ng ating Ama sa Langit. Katulad ng binasang ko, katulad ng sinabi ni Amon kay Lamonay. At alam ko, yung mga ibinahagi ko sa inyo, brother and sister, ay sobrang mahalaga siya. Sobrang totoo siya, lalong-lalo na sa ating Ama sa Langit. At masaya ako na iwan ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Closing hymn, Hark All Ye Nations, likewise to be performed by our Tabernacle Choir. At ang ating magsisilbing closing prayer, Sister Moriadas. Maraming salamat po sa inyo pong panunood sa ating devotional. Every
Ama Misa di Langit, agyaman sa araw po na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa oportunidad po na meron po kami. Nagpapasalamat po kami para sa mga biyaya na tatanggap po namin. Pinapasalamatan po namin, Ama, yung pagbabayad sala po ni Jesucristo para sa amin. Ngayon po, nagpapasalamat po kami ng lubos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay natulungan po kami na mas lalo mapatatag yung pananampalataya po namin. Mas natulungan po kami na magkaroon ng pag-asa para sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat po kami sa mga trials at challenges na naranasan po namin. Na dahil dito, natulungan po yung individual at pamilya na mas lalong maging matatag. Hinihiling po namin ngayon naman yung basbas po ninyo para sa amin. Sa oras po na ito, ipagkaloob niyo po sa amin yung banal na Espiritu Santo upang tulungan po kami na mas maramdaman po yung pagmamahal ninyo. I-bless niyo po kami spiritually na mas patuloy po magkaroon ng pag-asa para sa pang-araw-araw. Hinihiling po namin, Ama, i-bless niyo po ang bawat pamilya dito sa mundo na ay patuloy po sila na maging safe at masaya. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin na patuloy po mas lalo po kami magkaroon ng atensyon sa mga banal na kasulatan. Hinihiling po namin naman na sa oras po na ito, patuloy po na iparamdam sa amin yung banal na Espiritu na maggabay po sa amin. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa pang-araw-araw. Hinihiling po namin na ma-bless niyo po yung mga tao na nahihirapan po ngayon dahil sa COVID. Tulungan niyo po sila na patuloy magkaroon ng comfort, na patuloy magkaroon ng pag-asa. Mahal na mahal po namin kayo, Ama. Ito po ang aming dinadalangin, pinapasalamatan. At iwan po namin ito sa pangalan na yung bugtong na anak na si Jesucristo. Amen.